Dito yung ating pinalalambot na goto, yung humba, adobo, caldereta. Ito na yung ating kilawin tuna with pipino. Quality. For the boys. For the boys and girls pala yun. Lasa ko ito pampulutan to. Magandang araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan at pagluluto po ulit tayo ng orders. Ito po ay gagamitin for Christmas party. May bisita po tayo ni isang araw ay nagpaluto sa atin. Maraming salamat sa tiwala, Ma'am Maggie Tikatik ng Lungos Mataas na Kahoy. Maraming salamat, Ma'am, at shoutout po sa inyo. So mayroon po siyang 7 po tayo na order. Magluluto po tayo ng 6 na kalderetang baka, 6 na kilong pork binutuhan o adobong Batangas, 3 kilong pata humba, gotong Batangas, 3 kilo, 6 na kilo na potserong Batangas style, embutido, at magluluto rin po tayo ng kilawing tuna. So bukas na po natin i-prepare yung tuna. Mahalaga ito muna yung ating ma-prepare ngayon para bukas pag niluto natin ay malasa na. So umpisa na po natin i-marinate at itong ating ibablanching natin, itong ating panggoto, itong ating pang pochero ay atin na itong ihahalbos para bukas po ipiprito na lang natin. Tapos itong ating embutido Batangas style ay atin na pong titimplahan, babalutin natin sa dahon, i-steam para bukas ay nakaprepare na. Basta na lang natin siya ipiprito dahil bukas po ay medyo malayo ang biyahe, ay baka matraffic, kailangan po ay mga 10:30 na doon na tayo sa Mataas na Kahoy, Batangas. Mag-marinate na po tayo. Maglagay na tayo dito ng toyo sa ating pang-kalderetang baka. Dito rin sa ating pang binutuhan, adobong Batangas. Dito sa ating pata humba. Alright. Mamaya ibubukod na po natin timplahan yung embutido para maisa-isa natin yung Ricardo. Ilagay rin po tayo ng konting asin, konting asin, konting asin. Lagay po tayo dito ng suka sa ating binutuhan. DS na suka. Dito naman ay maglagay tayo ng pineapple juice. Ating pong pang-kaldereta, kalderetang baka. At saka dito sa ating panghumba. Marinate po natin yan sa pineapple juice. Ilagay po tayo dito ng brown sugar sa ating panghumba para may lasa na yung laman niya pag niluto natin bukas. Tapos dito naman sa ating pang-kaldereta, tayo dito ng Worcestershire sauce. Ilagay.
Alright. Tapos maglagay po tayo ng paminta. Dito, paminta. At paminta. Magsuot lang po tayo ng gloves at haluin natin para mapantay yung ating mga nilagay na ricado. Haluin na po natin itong ating kaldereta. Alright, kailangan halong-halo po. Sunod natin yung ating binutuhan at saka yung ating pata, humba. Yan, pag maghahalo po kayo nitong pata, humbaan, itong binutuhan, maraming spare ribs, matalas po pag minsan ang buto nito. Kailangan dandahan nyo itong haluin. Alright, sunod natin yung humba. Alright, so pwede na po natin ibalik sa rep ito. I-rep po natin para siguradong hindi masisira at siya'y malalamigan. So yan, timplahan po natin yung ating embutido at medyo marami-rami po itong sangkap. Maglagay na po tayo ng itlog. Pinisa ko na sa lalagyan para siguradong walang sira. Pickles. Pasas. Pickles. Itong pickles. Lalagyan po natin ng pickles. Sweet pickles. Maglagay din po tayo ng panimplang asin. Na natin. Alright. Lagay din po tayo ng paminta. Black pepper ground. Lagay po tayo ng kaunting brown sugar. Lagay din po tayo ng soy sauce. Lagay po tayo ng ketchup, banana ketchup, tapos maglagay din po tayo ng keso. Damihan natin ng keso para masarap. Maglalagay din po tayo ng konting harina para maganda pagkakabuo ng ating embutido. Ayan. Right, haluin na po natin para mapantay yung mga nilagay nating mga ricado. Pwede po kayo magdagdag dito kung anong gusto nyo ring ilagay. Pwede kayo maglagay ng sausage. Ito po ay pinapagiling ko na sa palengke. Meron na po itong bell pepper, carrots, sibuyas at bawang. Para pagka po ganito tinitimplahan natin, ay lalagyan na lang natin ng mga pampalasa. Alright, pwede na po natin itong balutin sa dahon. Okay na po yung ating embutido. So, bago po natin balutin yung ating embutido, papakuluan muna natin itong liempo. Atin na pong isa lang. 6 na kilo yan.
Papalambutin na po natin para bukas ay piprito na lang natin. Lagyan ho natin ng tubig, sasabawan natin. Poy. Timplahan po natin yan ng paminta. Tapos, asin. Asin at paminta. Hindi po tayo maglalagay ng ibang sahog dito kasi gagamitin din po natin ang kaldo nito. Kailangan may lasa lang po siya. Takuluban na po natin. Kaya natin ito lumambot. So yan, babalutin po natin yung ating embutido. Papakita pa rin po natin ang pagbabalot at para sa ating mga bagong viewers. Marami po siguro sa inyo yung nakapanood na ng pagbabalot nito. Papakita pa rin po natin para sa mga bago nating manonood. Meron po tayo ditong hotdog, panali. Pinrepair na po natin to. Gagamit tayo ng margarine. Buksan po natin yung margarine. Tapos yung dahon na sinalab ko kanina. Itong ating pong panggoto, i-set aside muna natin at mamaya natin yung ibablanching. Magpahid lang po tayo dito ng margarine sa dahon ng saging. Natural po sa Batangas embutido, talagang nasa dahon ng saging. Yan ang magbibigay sa kanya ng kakaibang lasa at aroma. Isang takal. Platin muna po natin. Ayan, ganyan. Tapos lalagyan natin ng hotdog. Palaman natin sa gitna. Ayan, kailangan nasa gitna yung hotdog. Ganon. Tapos yung ating panali dito sa dulo. Alright. Sa gitna. At sa kabila pong dulo. Right, meron na tayong isang peraso. Ayan, ganun po, paulit-ulit lang yun hanggang sa maubos natin yung balutin. Ayan, punas tayo ng margarine, isang tasa ng karne na giniling. Tapos naglalagay po tayo ng hotdog. Ayan, sa gitna. Roll up natin. Ayan, kailangan pong bilog. Ayan, ganyan na maging itsura. Right, dali. Tapos tali ulit sa kabilang dulo, ilalak po natin yan. Alright. Meron na ho tayong dalawa.
Buksan po natin ito at baka ito yung ma-overcook. Pangit po ito pag sobrang lambot. Testingin natin. Pwede na po ito. Hahanguin na po natin ito bago natin tuloy yung pagbabalot. Bago namin ituloy ni Botchog, sarap yung pagbabalot ating embutido. Mahirap na, baka ma-overcook. Lagay po natin sa strainer. Para bukas po ipiprito na lang natin to. Gawin natin tong Puchero Batangas style. Alright. Ito pong kaldo, di natin ito itatapon, tatabi natin at masarap po ito. Gagawin natin kaldo bukas. Isalin po natin sa malinis na lalagyan. And di natin sasama yung latak. Set aside natin. Tapos dito po sa parehong kawali, ilagay na natin yung ating laman loob ng baka. Gagawin po natin yung Gotong Batangas. Natin po muna itong iba-blanching. Lagyan po natin ng tubig. Pipit-pitan natin ng yan. Kahit lagyan natin ng luya. Tanong natin luya para mawala ang kanyang lansa. Tapos maglagay po tayo dyan ng asin. Pampano rin po yun para mabawasan yung amoy. Buhayin natin ang apoy. Pakuluan po natin yan saglit at pag kumulo, hahunguin natin tapos huhugasan ulit natin para bukas ipe-pressure cooker na lang natin. Okay. Nakulo na. Kulo-kuloan na ito. Hanguin na po natin ito at atin huhugasan ulit. Tatapon na po natin yung unang sabaw na yan. Mahalaga po ay na-blanching natin siya ngayon at bukas pressure cooker na po natin to at yan po ay napakatigas, so ubusin niya ng ating gas. Hugasan na lang po natin yan. Ayan, hugasan po natin yan. So yun mga kabayan, nabalot na natin lahat at tayo tinulungan ni Botchog Charap para mabilis. Atin lang po ititrim yung dalawang mahabang dulo sa dulo. Pawasan po natin yung magkabilang dulo para magandang tingnan at madaling isalansan po sa ating steamer. Alright. Gamitin uli natin ang ating pang ultimatum na steamer. Salansan na ho natin. Para po iisang salangan natin yung kahit pa 50 peraso. May mga kasya ho dito. Malaki ang ating steamer. Right. Tapos, takaluban lang po natin ang dahon para mabangong-mabango. Walang kasingaw-singaw.
Okay. Buhayin natin yung apoy. So yan, istimin po natin yan sa loob ng 2 oras. At pagkatapos po ng 2 oras, balikan natin. So yan mga kabayan, pagkatapos po ng 2 oras, patayin na natin ang apoy at atin po yung papalamigin na para bukas ay piprito na lang natin. Buksan natin para makita nyo. Yan, tunaw yan. Bango. Tuna. Tanggalin na natin itong dahon. Yan. So yan mga kabayan, bukas na po natin ulit tutuloy ang luto. Maaga tayong gigising bukas, siguro yung mga alas 3 tayo gigising at maaga-aga po natin ito i-deliver. Dapat maaga, mga 9:30 nasa biyahe na tayo o kailangan na natin i-deliver yan. Ayan. Diyan na natin siya papalamigin. Magandang umaga mga kabayan at medyo malamig. At tutuloy na ho natin lutuin yung ating mga orders. So nag-init na ako din ng 2 kuwali. Magsasalang na tayo dito ng kalderetang baka. Dito naman sa kabila ay adobo o binutuhan. Saan na natin ang apoy at maglagay na po tayo ng mantika. Lalagay din po tayo ng kaunting margarine. Lagay tayo ng bawang. Yan, pag medyo mabango na po ang bawang, lagay natin ang sibuyas. Tapos, lagay din po natin chorizo de Bilbao. Right, bango na. Lagay natin yung tomato sauce. Gigisa po natin ang tomato sauce para hindi na asim. Yung ating po minarinated na baka. Haluin lang po natin maigi.
Tapos ating pagtakloban. Lagay natin sa medium heat. Yan, para hindi masunog yung ilalim. Ito naman tayo sa kabila. Laksan na natin ang apoy. Ilagay na po tayo dito ng mantika. Tapos maglagay din po tayo dyan ng margarine. Tayo ng konting margarine. Isa na po tayo ng bawang. Bango. Pag medyo luto na yung bawang, lagay natin sibuyas. Pag luto na yung sibuyas, lagay natin yung ating minarinate. Haluin lang po natin maigi. Okay. Tapos hinaan po natin ang apoy. Ayan, lagay natin sa medium heat. Ito pong ating panghumba, yung pata. Lagyan natin ng sibuyas. Lagyan din natin ng bawang. Tapos yung aromatics, maglagay po tayong star anise, dahon ng laurel. Yan. Dito po natin yan salang. Kawali ako din eh. Palambutin na po natin dyan. Haluin natin, tapos atin tatakpan. Ayan. Pressure cooker na rin po natin yung ating mga panggotong Batangas. Alright. Mataas na kalahati lang po ang sabaw. Gahan lang po natin ng konting asin para may lasa. Tapos takpan na po natin. Dito natin yung isa lang sa tabi nito. Nandito yung ating pinalalambot na goto, yung humba, adobo, caldereta. Maggayat po muna tayo ng gulay para doon sa ating caldereta. Ganito kalalaki lang po. Pati po carrots, ganun din ang gayat. Ayan. Ang bell pepper po, depende sa gusto nyong gayat. Pwedeng strips para mabilis. Ayan. Haluin po muna natin. Ayan, nagsabaw na. Para mapantay yung kanyang pagpapalambot. Bango na kagad. Amoy pistahan.
Ito namang isa. Uli. Dito naman tayo sa humba. Humbang pork legs. Takip po uli. Mamaya po natin dadagdagan ang rekado niya. Pag kulang pa, palambutin muna natin. Yan, pagkaganyan mga kabayan na ano na siya, nasirit na. Orasan natin. 30 to 40 minutes yan. Haluin uli natin itong humba. Dinagdagan po natin ito ng sabaw. Yan, para mapalambot natin ang ayos yung karne. Mamaya natin i-adjust ang lasa niyan. Pag medyo malambot na. Sampu natin to. Mabango na. Testingin natin kung malambot na. Oh, pwede na po tayo maglagay dito ng gulay. Lagyan natin to ng patatas para naman meron siyang ano, gulay. Lagyan po natin patatas. Saka may konti rin bell pepper. Lagay din po tayo aromatics para lalong bumangaw. Dahon ng laurel. Dagdagan natin. Ayan, dahon ng laurel. Puli natin, palambutin natin yung patatas. Ito naman sa kabila. Biling-bilingin po muna natin. Tingnan natin to. Maya-maya pa ito ng konti. Yung baka. Maligat pa. Haluin po natin. Baka nadikit na yung ilalim. Bango. Oh, malambot na. Iinin na lang po natin to. Patitikman natin sa ating taga-tikim kay Bochong Sarap kung quality na. Patikman natin kay Bochong Sarap mga kabayan. Ay, alam niyang pag-quality na. Quality na. In lang natin ng konti. Yan lang natin makuluan pa. Ayan. Dahan-dahan pa po siyang payang-ayang apoy. Okay na ho itong ating pinutuhan. Adobo. Hindi na natin masyadong iigayin mga kabayan dahil pag lumalamig ito, naiiga pa ito. Patay na ho natin ang apoy at quality na raw sabi ni Bochong Sarap. So ito po ay yung kalahati ay ating ilalagay sa styro. Babalutin natin yung kalahati, ilalagay natin sa ating tray.
tayo dito ng mantika. Piprito po tayo dito ng ating pamputsero. Yung ating inihalbos kagabi, yung ating pinalambot. Ayan. Painitin po muna natin. Prito po tayo dito ng pamputsero. Kalahati lamang muna para maganda ang pagkakaprito. Takip. Testingin po natin itong ating kaldereta. Oh, pwede na. Lagay na rin po tayo dito ng gulay. Maglagay na po tayo dyan ng patatas and carrots. Nilagay din po tayo ng sweet pickles. Kaunting sweet pickles. Tantayin lang po natin yung liver spread. Baka ma-overpower natin yung ating kaldereta. Maglasang liver spread. Lalagay na rin po tayo dyan ng olives, green olives, hot sauce. Tama na yung may konting anghang lang. Maglagay rin po tayo ng keso para cheesy ang ating kaldereta. Haluin lang po natin. Tapos atin po ulit takpan, palambutin natin yung patatas at carrots. Oh, kalimuyak eh. Oy, malambot na ang patatas. Lagyan na po natin ng bell pepper. Tapos maya-maya ipapatikman natin kay Bochog Charap. Quality na. Gahi-gahi lang po natin saglit. Baliktarin po muna natin itong ating hinalaan natin ang apoy at bago natin baliktarin. Pag binaliktad po natin ang ganyang kaano yan, magtitilabsikan yan. Ulit tayo sa ating humba. Lagay po tayo dyan ng toyo. Konti pang soy sauce. Brown sugar. Dagdag po tayo ng brown sugar. Dapat
Dapat po ay medyo may tamis ng ating humba. Alright. Takpan po ulit natin. Husgahan natin mamaya. Palagay ko ay ayos na rin. Ating kaldereta. Mahalimuyak na. Para sa pinaling desisyon, tikman natin kay Bochong Charap. Yan. Tikiman portion na. Quality. Okay na ito, patayin na natin ang apoy. Nainin na natin. Alright, ito po ay yung kalahati ay sa styro, tapos yung kalahati ay ilalagay din natin sa ating tray. Hanguin po muna natin to. Ating pamputsero. Sasalangan uli natin. Salang po natin yung kalahati. Laksan uli natin ang apoy. Takip. Hop. Hanguin na po natin itong ating pang crispy pochero. Naglalagiti ka na. Sunod natin yung saging. Prito rin po natin yung saging. Pwede na po itong ating saging. Hanguin na natin. Pangit naman ito pag tostado. Matigas. Tapos, lagay natin yung patatas and carrots. Yan, yung ating humba, lagyan po natin ng saging. Kaysa bulaklak ng saging ilagay natin, eh yung bunga na. Yan. Haluin lang po natin. At ito'y okay na. Okay na yung ating humba. Hanguin na natin to. Tayin natin doon sa liwanag. Alright. Yan ang ating humba, mga kabayan. Malapot na sa sabaw, oh. Quality. Nangoy
Hanguin na po natin yung patatas and carrots. Sama na natin dito sa saging. Isa lang po ang paglalagyan niya, putsero. Tapos pwede na po tayo magprito dito ng ating embutido. Prituhin po natin dito yung ating embutido. Matagal po itong gawin kaya piniprepare na natin ito sa gabi. Kailangan bago natin prito ay malamig na. Alright, namaya uli. Hanguin po natin itong ating embutido. Ilagay natin dyan sa patuluan para makatagas ang mantika. Sasalang ulit tayo. Hanguin na po natin to at magluluto tayo ng putsero. Tsaka yung ating goto. Tapos gagawa tayo ng kilawing tuna. For the boys. For the boys and girls pala yun. Kasalang po tayo dito ng putsero. Tapos dito ay yung ating goto. Batangas goto. Higit tayo ng mantika. Tapos ating pong margarine. Star sa kusina. Bawang. Lagay na po natin sibuyas. Lagay na po tayo ng tomato sauce. Lagay na po natin yung ating karne. Patatas, carrots, and saging. Pineapple juice. Yung ating pong kaldo. Lagay po tayo ng ketchup. Paminta.
brown sugar, haluin lang po natin. Lagay po natin yung ating garbanzos, Hans pork and beans. Alright, pakukuluin po natin yan. Tatakpan natin. Ayan natin kumulo. At pag kumulo, lalagay po natin yung ibang gulay. Sula ka na. Lagay na po natin yung ibang gulay. Lagay natin yung beans. Ating repolyo. Bell pepper. Haluin lang po natin to. At lulutuin na lang po natin dito yung huling gulay. Saglit nating lulutuin yung huling gulay nating nilagay. Batangas style puchero. Alright, pakuluin lang po natin. Palagay ko'y katalo na ito mga kabayan. Para sigurado tayo, patikman natin. May bochong charap. Woo! Quality! Quality. Quality talaga. Okay na, patayin na natin ang atoy at baka ma-overcook pang gulay. Ay mga kabayan, ang ating Batangas puchero. Yung kalahati ay lalagay natin sa tray. Kalahati po ay lalagay natin sa styro. Salam po natin dito yung ating goto. Ginayat ko na sa mangloko ng baka. Natin yung ating kaldo. Kain po natin ang apoy. Dagdagan natin ang sabaw. Alright, pwede na yan. Pagka nakalang yung sabaw, di ba? Lang po natin ang paminta. Lagay po tayo ng patis.
natin ng beef cubes. Dalawang beef cubes. Malambot na po yan, pakukuluin lang natin. Tapos atin lalagyan ng aswete at sibuyas. Bubukod na lang po natin yung kalamansi, yung kapamiga sa kanya. Nagbubulo ka na. Lalagyan po natin yan ng aswete para maganda ang kulay. Makulay ang buhay pag may kulay. Para talaga mukhang Gotong Batangas. Ayun. Lagyan natin ng sili, pampabango, dagdag aroma, at isang damakmak na sibuyas. Tuloy lang po natin ang ayos. Pakuluin pa natin. At mamaya tikman natin kay Boching Sarap. Maghanap ng bahaw. Yan, patikman na po natin kay Bochong Sarap para magkaintindihan na. Samahan natin isang lama. Sa sabaw na sabaw lang. Are. Yan. Oh, kung pabata ay. Okay. Quality. Quality na naman. Oh. Kalamansi na lang katapat daw. Kalamansi. Ay, yung kalamansi po, ibubukod na natin yung kalamansi. Ah, dami natin kalamansi. Papadala na lang natin sila ng kalamansi para pampiga nila. At lasa ko ito pampulutan to. Tama lang po eh. Tamang-tama ito sa kanilang party. So, lalagay po natin sa styro ito para hindi lumamig. Balutin natin, tapos lalagyan natin sa styro. Kaya meron ho tayo din yung tuna. Ating gagayatin. Tanggalan muna natin ang balat. Balatan natin. Gagawin po natin itong kilawin. At lasa ko ito'y pulutan din nila. Ang pulutan. For boys and girls. Yung medyo darker side na ito, hindi po natin sasama to. Ayan, tanggalin natin yung medyo maitim. Maitim na part. Alright. Iwain natin. Nagpagawa si Ma'am ng pulutan. Ang nagustuhan niya ay Gotong Batangas. At saka ito, magkikilaw po tayo ng tuna. Lagayatin lang po natin ito ng ganito, cubes.
cubes. Lagay natin dito. Alright. So, hugasan po muna natin yan ng suka. Ayan. Hugasan po muna natin ang suka yan. Tapos ating babanlawan. Ayan, hugasan uli natin. Katapos nating mababad at mahugasan sa suka. Right. Salain uli natin. Ating patitigisin muna bago natin timplahan. Kailangan walang tubig. Yan, pagkatapos po natin mapatagas, ilagay na natin dito, titimplahan natin. Maglagay na po tayo ng siling kinumpas o siling sigang. Ilagay din po tayong bell pepper para maganda tingnan, luya. Sibuyas. Katas ng kalamansi. Suka. Lagay po tayo ng suka. Yan na magiging sauce niya, yung suka. Kayata natin ang ilang pirasong siling kinari. Dapat po medyo may anghang yan. Pero hindi naman natin susobrahan at baka hindi makain. Kasan muna natin sili. Lagay natin. Timplahan po natin ang paminta. Black pepper, tapos asin. Lagyan tayo ng asin. Ayan, tama na muna. Haluin muna natin. Dagdagan pa natin ang suka. Yan. Halo-halo. Papatakan din po natin ang aking special na suka din eh. May suka pa ako din, konting special eh. Dadaglagan natin. Dalawa yan. Itong isa. Patakan natin ito. Yun. Alright, tikman natin. Wow! Patikman din natin kay Bochog, sarap. Patikman din po natin kay Bochog, sarap para sigurado akong quality. Baka
Panlasa ko ano eh. Quality! Quality. Ilagay na natin niya sa isang lalagyan. Tapos lalagyan po natin ng pipino at saka ng onion leeks. Lipat na po natin dito. Yung iba po naglalagay ng gata. Pero dito po sa Batangas hindi uso yung kilawin na may gata. Alright. Lagyan lang po natin ng pipino para naman may ano siya, hindi siya puro isda. May pampatanggal ano rin. Onion leeks. Yan, doon na ang ating kilawin tuna with pipino. So yan mga kabayan, naluto na po natin yung pitong putahe na order ni Ma'am Maggie ng Lungos, Mataas na Kahoy. Maraming salamat ma'am sa inyong tiwala. So nandito yung humba, patahumba, yung ating kaldereta, binutuhan o adobo, putsero, yung kilawin natin na tuna. Nandito yung imbutido, yan nilagay natin sa kahon. Tapos nandito yung ibang putahe. Nandito pa yung kaldereta at saka binutuhan. Tapos dito sa kabila, goto at putsero. Nandito naman ho yung palagay sa goto. Yan, meron niyang dahong mura at tinadtad na sibuyas, kalamansi at sili. So yan ho yung palimpla natin sa goto. So yun, maraming po uling salamat Ma'am Maggie sa inyong tiwala. At sa mga gusto pong magpaluto, message lang po kayo sa aming Facebook page. At kami po ay nagre-reply doon. Maraming salamat ulit sa mga kabayan sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating mga videos. Ingat po lagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Ito po ay di-deliver natin. Dapat po ay 10:30 ay nasa Mataas na Kahoy na tayo. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Maraming salamat po kay Ma'am Maggie at kay Tita Angie sa tiwala sa atin. Ito, maraming salamat po. At ito yung kanilang lugar, tignan nyo naman view. Ang ganda ng view ng lugar ni Ma'am Maggie. Ano po ito? Christmas party nga? Christmas party ng mga